Sunday, February 25, 2024. Didmon's Vlog 2024, episode 99. Revisiting yung nung Prodigal Son. So, ang Prodigal Son ay nandito sa Luke 15 verse 11 hanggang 32. Ay, hinahanap ko sa nahanap ko dun sa mga video vlog ko dito sa hindi ko talaga makita. So, gawa na lang natin ng short na na study. So, as you know, itong sa Prodigal Son version story parable. Maraming gamit ito eh. Actually, narinig ko na itong ginamit sa sa salvation. Parang, pero hindi ko na maalala eh. Parang sinasabi na pareho silang lost. Ito yung isa na ligtas, yung isa hindi. Kaya lang, ang kasi ang pinagbabasihan ko, yung itong sa last part nung nag-complain yung anak, yung panganay, tapos sinagot siya ng anong tatay niya dito. So he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. So kung sa filter ng kaligtasan, ligtas itong panganay. And then yung sa title mismo ni Prodigal, yung ginamit na title, although hindi ko makita dito sa verse 11 to 25 yung word ng prodigal, implied na lang ito kasi talagang umalis yung bata. So kaya ang intindi ko rito ganito pareho silang ligtas yung dalawang bata. At nung nag-start ang story, pareho yung standard nila. So yung man had two sons. So sa verse 12, ang emphasis nung bunso, mas importante sa kanya yung pera kesa sa tatay niya kasi gusto niya na makuha yung mana niya. Of course, we know na bago mo makuha ang mana, kinakailangan ng tagapagmana, kinakailangan mamatay yung magbibigay ng mana nung goods nung mamanahin. So di sa umpisa ng istorya, yung mas prioridad niya yung salapi kaysa dun sa tatay niya. And then of course, after nung sad experience niya sa pagwawaldas nung salapi ng tatay niya, at nung magubos na naghihirap siya. So ang naisip niya ngayon, babalik na lang siya dun sa tatay niya. At kahit na hindi na siya tanggaping anak, okay lang sa kanya yung maging tagapagsilbi kasi at least kita niya yung tatay niya. So, dito mo makikita ngayon na after ma-loss niya yung money, na-realize niya na mas importante sa kanya ang tatay niya. Not because yung yung merong pagkain o merong salapin tatay niya, kundi nakita niya kanyang pagkakamali. Kaya nga meron na siyang prefer na speech, Sabi niya, I will say unto him. Aminin ko kasi na kasalanan talaga. So, hindi na ako pwedeng tanggaping anak. Ihayap mo na lang ako na bilang servant. So, yung time na ibabalik niya yung winaldas niyang salapi dun sa tatay niya sa pamamagitan ng paglingkod. So, ito yung nasa isip niya, Kaya, nung kanyang bumalik dun sa sa kanyang tatay, tapos nung nabanggit niya yung kanyang sentence, I'm not worthy to be called thy son, hindi niya natuloy na hire me as servant. Kasi kinat na siya ng tatay niya eh. Sabi sa servant, ibalik yung rice niya bilang
aking anak. Okay, so nagkaroon sila ng party. Okay. Now, ang question ko kasi rito, no, after na ma-loss nung bata yung kanyang inheritance, and then pagbalik niya sa kanyang tatay, tinanggap siya uli. Do you think i-discuss niya sa tatay niya na, tay, ngayong anak niyo na ako uli, meron pa ba akong mamanahin? No, wala na, hindi niya na i-discuss yun. Bakit? Kasi nakita niya ngayon na ang mahalaga sa kanya ay yung tatay niya, hindi yung mamanahin. Nakita niya ang blessing pala, ang blessing ay yung presence ng tatay niya, hindi yung presence na salapi na makukuha niya sa tatay niya. Ngayon, ibang istorya naman ito dito sa sa elder son. Kasi nung magkaroon ng party sa sa bahay, narinig niya yung pagdapit nung dumating sa bahay, narinig niya ngayon yung party, may music at saka may dancing. So nagtanong siya ngayon sa mga servant. Tapos ang sagot sa kanya, yung kapatid mo bumalik na, kaya nagkaroon ng party sa bahay. And then nagalit siya. Okay, bakit siya nagalit? Kasi saan kukunin yung potted calf? Hinati na kasi yung mana So nakuha nung bunso yung mana niya at yung natira is kanya na yon. Pero hindi niya makuha kasi nga buhay pa yung kanyang tatay. So at least nag-abide siya dun sa written law na makukuha niya lang ang mana kung patay na yung tatay niya. Okay? Ang problema nung dumating yung anak, yung kapatid niya, nag-party ngayon. So saan kukunin yung yung gagamit sa party? Di dun sa sa mana niya. Kaya siya galit. He would not go in. Ayaw niya pumasok. Sabi, I will not compromise. Hindi ako makikipag-equal yoking. Therefore, kaya lumabas yung tatay niya. Sabi niya, bakit? Sabi, pasok ka. Sabi niya, hindi ako papasok. Sabi niya, ang dami kong itong maraming taon, naglingkod ako sa inyo at hindi ko transgress ang anumang utos ninyo. Okay, so nagpapalo daw siya sa commandment. And yet thou hast never gave me a kid to make merry with my friend. Kung philosopher po tayo, hindi ka talaga bibigyan. Ang gawin mo, dapat mag-backslide ka muna, tapos pagbalik mo may party. So hindi yun ang style ng Panginoon. Meron lang tayong dapat mapansin dito, na ang kinagalit niya rito, yung ginamit na potted calf ay galing sa kanya. Pag-aari niya na yon. Kahit buhay yung tatay niya, share niya yon. So hindi siya tinanong, binigay na lang doon. Kasi pag tinanong siya, hindi niya ibibigay. So hindi na siya tinanong, pinatay. So isa pa, buhay pa yung tatay niya. So kung buhay pa yung tatay niya, technically kanya yung mana, pero ang tatay niya, gagamitin pa rin kasi buhay pa yung tatay niya. Sa tatay niya pa rin yun. Pero binabantayan niya yun binibigyan niya palagi. Nabawasan ng isa. So nagbala siya ngayon. And then ginamit niya yung excuse na to na, hindi ka nagbibigay sa akin. Pero nang dumating yan si Bunso na dideboryo na yung mana niya, inubos niya. Tapos kukunin mo yung calf sa akin. Yung potted calf. Pero sabi nung tatay niya sa kanya, ito na yun, son, thou art with me always. You have been with me, no? Sumusunod siya sa commandment, no? Sa utos ng tatay. Ano yung utos ng tatay niya? Mag-serve sa kanya. At ang sabi nga ng tatay niya, all that I have is thine. Kaya lang dapat tayo magsaya kasi itong kapatid mo, patay namatay ito. Pero bumalik ulit. Namatay siya sa relasyon natin, pero bumalik ulit siya. He was lost and is found. So, i-analyze natin merong mga Christian na they learn the hard way na kapag pinili nila
ang pagsamba sa salapi kasi yung pagsamba sa Diyos, ang daming palo silang inaabot, ang daming disiplina siya, ang dami silang tribulation na pinagdadaanan. Pero yung mga yung mga Christian na sumusunod sa sa utos ng Ama, no? Seemingly sumusunod sa utos ng Ama. Wala silang problema. Kasi nandun sila sa presence ng Ama. Kaya lang hindi kumpleto yung pagsunod niya. Kasi kaya pala siya sumusunod dun sa Ama, ang binabantayan niya yung kanyang mamanahin. At kapag ito ay nabawasan at nang ito ay nabawasan, lumabas yung yung totoo sa kanya. So maraming mga Christian ang naglilingkod sa Panginoon. Pero ang paglilingkod nila sa Panginoon na hindi talaga wholeheartedly kundi ginawa nilang karir yung paglingkod sa Panginoon kasi doon sila kumikita, doon sila kumakain. So kung ano man ang idikta ng kanilang samahan, kung ano man doktrina yung ipapasok ng samahan nila, yun ang ipipraise nila, yun ang ituturo nila. Bakit? Kasi pag hindi nila ginawa yon, seemingly sa isip nila ay hindi na sila kakain. Pero tandaan natin ito yung Ama ang kausap natin na siya ang nakakaalam ng ating pangailangan at kahit hindi natin ipanalangin kung anong kakainin natin, kung anong magiging sweldo natin, alam niya yun at ibibigay niya sa atin kahit hindi natin hinihiling kasi naglilingkod tayo sa Panginoon. At ano yung paglilingkod na yun? Sumusunod tayo sa kanyang kautusan, sa 10 Commandments. So apparently, nung sinabi nung taong ito, nung anak na to na neither transgress I at any time thine commandment. Naalaala natin yung sinasabi sa Biblia na walang tao na makakapagsabi na hindi siya nagkasala because all have sinned and fall short of the glory of God. At naipakita doon sa anak na malapit nga siya sa Ama. Ito yung same story nung ni Mary at saka ni Martha, So si Mary nandun sa presence na nandun siya sa party. Kumakain ng Panginoon, kumakain din siya. Pero si Martha nasa kusina, siya nagluluto ng pagkain. So hindi siya kumakain, hindi siya sumasama sa Panginoon, pero naglilingkod siya sa Panginoon. Sumusunod siya sa utos. Pero yung utos na sisunod niya, hindi na ito obedience, kundi ito na yung deeds of the law. Tumutupad sa utos. So, alam na natin, iba ang sumusunod, iba ang tumutupad. Ang sumusunod sa kautusan, ito yung nagsasabi na ang utos ng Panginoon, hindi ito paso, hindi ito na tawag doon, kinancel. Pero yung tumutupad sa kautusan, ito yung nagsasabi na hindi na yan ang kautusan ni Kristo. Ito na ang kautusan ni Kristo. Kinakailangan akong mag-memorize ng scripture. Kinakailangan akong kinakailangan supportahan ko yung project ng church. Otherwise, hindi ako Christian. Hindi ako kasama sa fellowship. Pero sa Panginoon, hindi yon. Ang sa Kanya ay nandun tayo sa harapan niya, nakikinig tayo at ang sabi niya, okay, ito ang gusto ko, itong sundin mo. Ito yung aking kautusan, kahit kailanman hindi ko ito buburahin, kundi ituturo ko ito ng tama. So, medyo kulang yung study natin, pero yan lang nakikita ka rito. So, anong klase kang Christian? Ikaw ba yung sumusunod o ikaw ba yung tumutupad? So, kung ikaw ay tumutupad, ito ang message sa'yo ng Panginoon, Thou art ever with me and all that I have is thine. Pero hindi mo na-enjoy yan, Kasi sabihin, He never gave me a kid. Hindi dahil sa ikaw ay hindi nag-prodigal, kundi ikaw ay prodigal ka rin, pero hindi mo alam na nagpo-prodigal ka. Same as with Mary, Sabi niya sa Panginoon, Panginoon pala ba? Ito ko lang nagtatrabaho rito. Bakit ako lang tumutupad? Dapat tumupad din siya. So, ganun yung sa mga churches. Mas ina-emphasize nila yung pagtupad sa kautusan, yung deeds of the law, kaysa dun sa obedience to the law. Obedience to the law, na sinabi ni Christ, hindi sila interested doon. Pero ang interested sila ay doon sa pagtupad sa kautusan. Ito yung kautusan na ginawa nila nung
inalis nila yung 10 utos ng Panginoon. So, short lang ano. So, ganyan na lang. Merong fireworks eh. Bye for now, anak.